Ang kapal. Ang kapal-kapal talaga ng mukha ni Curly Discaya doon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong January 19. Bakit po makapal ang mukha ni Curly Discaya? Magandang araw po mga kaboses at kaopinyon ng ordinaryong mamamayan. Bago po natin pag-usapan yan, please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel na Boses at Opinyon ng Ordinaryong Mamamayan, sa ating Facebook page na Boses ng Malayang Makabayang Mamamayan at sa ating TikTok, Boses ng Malayang Mamamayan. Yan po, napakakapal talaga itong si Curly Discaya dahil doon sa pagtatanong ni Rodante Marcoleta, ang tumatayong abogado ni Curly Discaya dyan sa Senado, hinggil sa pagnanakaw o kaya pagsasauli ng mga di umano'y nanakaw o ninakaw na pera ng taong bayan, itong si Curly Discaya pa ang may kapal ng muka na magsabi na yung pagsasauli daw ng pera na ninakaw nila sa kaban ng bayan ay parang sila pa ang nananakawan at ninanakawan ng gobyerno. Sus Mariosep, saan kaya kumukuha ng kapal ng mukha itong taong ito? Pakinggan po natin. Ha? Tignan po natin. Ito po, mga... Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya, parang ganun po. Sabi niya kanina, it's a disagreement between... Balik natin. Magkano po ang i-restitute po muna namin? Oh, ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Para You know, parang sila daw po ang nanakawan. Kayo po, kayo po ang kitang-kitang nagnakaw sa kaban ng bayan. Bilyong-bilyong piso ang ninakaw ninyo pagkatapos pag kayo maghihingan ng gobyerno na ibabalik ninyo ang mga ninakaw ninyo, parang kayo pa ang ninakawan. Sus Mariosep, saan ka nagnanakaw ng kapal ng mukha mo, Mr. Curly Discaya? Feeling mo kayo pang nanakawan, samantalang 2016 kayo nagsimulang magnakaw sa pera ng kaban ng bayan. Pera ng mga Pilipino na ibinabayad sa buwis pagkatapos feeling mo, ikaw pa ang nanakawan? Sus Mariosep, ano ba naman ito, Mr. Curly Discaya? Pagpatuloy po natin. ang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, yung ibig sabihin yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya, parang ganun po. Oh, hindi ba? Dapat ikaw ang nagnakaw, dapat ibalik mo yung ninakaw mo sa pinagnakawan mo. Sus Mariosep, anong klaseng pag-iisip? Talagang ito, kupal talaga ito, ang kupal talaga nito mga kaboses. Dahil nga sa pang-aabogado ni Rodante Marcoleta. Itong si Rodante Marcoleta din, twisted din ang pag-iisip nitong, ewan ko, mapapaputang ina ka kung minsan dito sa klaseng mga senador na to Sabi niya kanina, it's a disagreement between the applicant and the DOJ. Did you agree that you will restitute any money to the DOJ? Wala po pang maibibigay po. At saka... Yun na nga, because wala kang wala kayong may bibigay kasi sinabi ni Marcoleta na huwag kayong magbigay. Anak ng siopaw talaga. Ay, sus Mariosep, talagang nakaka-high blood. maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Is that not correct? Hindi ko po alam, Your Honor, kung... Mr. Chair, paano to? Itong klaseng senador na to, ang talagang, ang sarap tirsin. No? Tayo na nga po ang pinagnakawan, pagkatapos ayaw ibalik, pagkatapos ito inaabogado pa ng isang halal ng bayan na isang Marcoleta. Anong klaseng pag-iisip ito? Pakinggan po natin ang sagot ni Mr. Padulyon, yung ating Prosecutor General. Ito si Mr. Discaya, he was the first, tsaka yung asawa niya who applied under the WPP. Oo nga po. Kasi kayo ang nag-udyok na sila po ang unang mag-apply under the Witness Protection Program para sila po ay hindi na po ma-prosecute dahil sa hindi na ma-prosecute sa mga ninakaw nilang pera na bilyon-bilyon. Anong klaseng iglesia ni Cristo pa naman ito? The problem is,
Ang sabi ng dating DOJ Secretary, ba hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. Hindi eh. Pakinggan natin ang paliwanag ni Director General, Prosecutor General Padulyon. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang. Paano ngayon siya mapuprocess if that was dangled? Paano siya mapuprocess to begin with? May I be allowed to respond now, Mr. Chair? PG, Padilla. Thank you, sir. Sir, Mr. Chair, una, sabihin ko lamang po na kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Ang pinag-uusapan po dito, bago man lang makapagsabi ng ganon, kailangan munang makita kung ano ang gusto at kayang sabihin at patunayan ni Mr. Diskaya at ni Mrs. Diskaya doon sa kanilang salaysay. Pero, Yun. Yun po ang usapan eh. Di ba? Bago ka ilagay sa witness protection, ano ba ang mga ebidensya mo na pwedeng magdiin sa mga akusado or aakusahan na nagnakaw? Wala kang maibigay kasi ikaw nga ang pinakigilty na nagnakaw sa kaban ng bayan ng bilyon-bilyon mula ng 2016 nung kayo inalagaan ng nakaraang administrasyon, nung administrasyon ni Digong Duterte. Pagkatapos, ikaw pa ngayon ang may kapal ng mukha na magsabi na yung pagsasauli ay parang kayo pa ang ninanakawan samantalang kayo nga ang nagnakaw. Tingnan po ninyo yung logic ni Marcoleta at saka yung logic ni Diskaya. Halatado naman na talagang pinagtatakpan ni Marcoleta itong mga Diskaya dahil nga itong si Diskaya ay lumaking buhaya nung kapanahunan ni Digong Duterte na amo ni Marcoleta. Ganun lang po kasimple yun, mga kaboses. Kaya, ang masasabi po natin dito kay Curly Diskaya, ang kapal ng mukha mo, kurakot. Mga kurakot, ikulong na yan, Mr. Marcoleta. Yun ang dapat mong gawin. Huwag kang mag-abogado sa mga buhaya dyan sa Senado. And so with that, mga kaboses at kapinyon ng ordinaryong mamamayan, maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas.